niya ako, baka nandito ka lang sa tabi ko. Alam mo ganung level na? Oh my gosh! Kayo na lang mag-comment. Ayoko na. Ladies and gentlemen, prepare your minds for the most sought-after mind reader in the Philippines, the mental assassin, Justin Piñon! He has constantly wowed not only our talent scouts, but all our viewers with his feats of mind manipulation. Ang tanong, what does he have up his sleeve today? Gunning for his all-important 5th win, here is Justin, the Mental Assassin. Grabe, dami naging pagbabago pagkatapos ko manalo nitong 4th week, no? Unang-una, dahil sa 3rd week na pagkapanalo ko, ang dami nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung resulta ng loto. Dumami din yung mga nag-iimbita sa akin para ma-interview. Napakalaking pasasalamat ko talaga dito sa Bawang Talentadong Pinoy. Meron din po tayong mga natulungan ng mga tao dahil lalo na nung pandemic ay nagamit ko ang aking sumali sa mga fundraising events para maipamigay sa ating kapwa. Ngayong bagong taon, hangad ko ay magkaroon ng bagong kinabukasan para sa aming buhay at lalo na makatulong din sa kinabukasan ng ating mga kapwa. Now, kung napapansin niyo sa likod ko, merong mga symbols. Now, I'm going to ask you, scouts, to choose 2 each na nag-resonate sa inyo. Okay, so let's start with Miss Janice. Okay. Miss Janice, dito po sa mga nakikita niyo yung simbolo, pili po kayo ng dalawa. Cloud. Cloud? Ulap. Ito ulap. Uy, nice ha. Sige, lagay natin dito sa pinakataas. Miss Janice, ano po yung pangalawa ninyong choice? Yung star. Yung star. Ito po, alright. Pinipilit ko ibahin eh. Okay lang po. Ngayon, Joros, pili ka naman na nag-resonate sa'yo na symbol. Dalawa rin. So, what is your first choice? Bigyan mo ako ng positive. Positive. Ito ba? Ito? Positive? Yes, sige. Hindi yan. Hindi yan positive yan. Yung positive na isda. Ibigay mo sa akin yung positive na isda. Alright, okay. Positive na isda. Alam mo ha? Hindi mo ako Next, second choice. At syempre, mahilig ako sa Nike, di ba? Check. Yes. Kunin ko yung kalaban, yung X. Yung X. X, alright. At, yan na. Ito na, okay, sige. Yan na yan. Tingnan natin. Now, ang daming iba ng choice. Last, Miss Sweet, what is your first choice na nag-resonate sa'yo dito sa mga simbolo na to? Syempre, diamond. Diyan ako nag-tongits kagabi eh. Diamond. Here, diamond. Okay, diamond. Correct. Alright. At now, nakuha ko ang kwadro dahil doon sa heart. Congratulations! Dahil sa heart. Thank you. Yes. So, diamond heart. Ito yung last choice mo, heart. Alright? Yes. Now, dito sa mga simbolo na to, sa likod, meron nakalagay na mga katangian ng Pilipino. So, tignan natin kung ano yung mga katangian na napili ninyo. Ang katangian na napili ni Miss Janice ay bayanihan. Next ay abilidad. Nice. Ang kay Joris naman, iba't iba yung nag-change. Nag-change siya ng iba't iba. No? So, yung sa fish na positive, nakapamamayani. Ibig sabihin ng influential. Okay, dito yung X, gabay. Nice. Kay Miss Sweet, diamond, yung nagpapanalo sa kanya kagabi, ay, optimista. Diba? Optimism. Nice. And last, yung heart, nag-aalab. Great choices at grabe. Lahat ng yan, magagandang katangian ng mga Pilipino at masasabi ko na magagamit natin ito sa pagbangon. Okay? Ryan, can you see like an envelope there near you? Yep. Yes. Yeah. Can you please get it for me? And buksan mo, tingnan, basahin mo sa amin kung ano yung mga nakasulat dyan. May question mark. And kanina pa yan nandyan. So, Ryan, please open it up. Kung tayo pong lahat ay nagkaisa sa isip at diwa, ang mapipili po ni Miss Janice ay ang mga salitang bayanihan, abilidad. Kay Sir Joros naman ay nakapamamayani, gabay, at syempre
ang mga mapipili ni Ma'am Sweet ay optimista nag-aalab. At yan ang bumuo ng huling mapipiling salita at yon ang salitang bangon. Oo nga, bangon nga. First letters, B-A-N-G-O-N. Oh my gosh! Kaya naman tonight, na-prove natin na people are basically good. Bakit kamo? Dahil ito ang mga hindi ninyo napili. Kung pinili ninyo itong cross, nakalagay sa likod, mapanglait. Kung ang check naman, basagulero. Kung ang half moon, manggagamit, mapangmataas, mandurugas, bastos, ipokit, mapangsisi, walang disiplina, at walang pakialam. Oh my gosh! At ngayong gabi, ang isang patunay na pag pinapili ang isang tao, tulad ninyo mga scouts, laging kabutihan ang mananaig. I'm keeping this. If you don't mind, Justin, iuwi ko na to. Uy, sobrang sobrang okay po yung para sa mga salamat. Nakakaasar ka dahil nakailang palit ako Nakailang palit ako kanina. Talagang sinubukan kong basagin yung trip mo eh. Kaya lang, ikaw pa rin yun ang babasag sa uli. Kaya, kayo na lang mag-comment. Ayoko na. Leave me ako. Masalita akong tao, ma-opinion ako, hindi ako mauubusan ng words to describe somebody, mapa-positive or negative, pero pag naputulala ako, hindi ko alam kung ano sasabihin, naguguluhan ako, natatakot niya ako, baka nandito ka lang sa tabi ko, alam mo ganung level na. At Diyos ko, wala na akong masabi. Pareho kami ni Joros, Janice, baka ikaw may masasabi ka. Alam mo, pare-pareho kami kasi pilit namin nilalabanan. Yung smiling face sana ang pipiliin ko, hindi yung star. Tinatry ko talaga. Yung star ang nanaeg. Hello. Ayun na. Ang galing mo talaga. Kung ano ba yung ginagawa mo, gawin mo lang yan sa kabutihan, Yes, promise ko. Thank you very much, Town Scouts. Ang tanong, napatunayan ba ni Justin that he's worthy to be our third Hall of Famer? Let's find out. Scouts, please cast your votes now. The scores are now in. Will we have a new champion? Or will we have a new Hall of Famer? Justin, Julio, good luck to both of you. The Scouts have now decided, and we have a new Hall of Famer! Congratulations, Justin! You are now part of Bangon Talentado Pinoy's Hall of Fame, and you will be going home with ₱250,000. Congratulations, Justin, the mental assassin! Well, maraming salamat po sa oportunidad na to. Bangon Talentadong Pinoy, maraming salamat, Scouts! Thank you very much, Talent Scouts!